Si D'Angelo Russell nag-accept na ng kanyang player option after yung ma-trade ni DeJounte Murray mula Atlanta Hawks papuntang Pelicans. Biglang nagkaroon agad ng report doon sa pag-accept sa kanyang player option. Medyo nasurpresa ang iba dahil nga intended si D'Angelo na i-decline ang kanyang player option dahil meron namang mga teams ang interesado sa kanya sa free agency market. Dahil mag-a-accept si D'Lo ng kanyang player option, pwede siya ngayong i-trade ng Lakers. May hirapan nga lang siyang i-trade dahil ang LA ay lagpas na sa first tax apron. Base sa CBA rule, yung hard cap kasi matatamaan doon. Sa madaling salita, maiti-trade si D'Lo kung siya lang mismo ang gagamitin. Katulad na nangyari kay Murray, ang loophole kasi doon gumagawa naman ng ibang transaction yung ibang mga team. For example, kapag nag-decline si LeBron, mawawala yung tax apron pansamantala ng Lakers. Kaya magagawa nila ng paraan na ma-trade si D'Lo bago pumirma ulit kung sakali si LeBron. Based pa kay D'Lo, intention niyang manalo ng championship. Prior pa sa report ni Sham na i-accept ni D'Lo, nasa trade rumors pa noon si D'Angelo. Hindi siya magalaw noon basta-basta ng Lakers sa mga transaction. So meron lang ako nabasa sa comment section na hindi rin naman interesado ang Atlanta kay D'Angelo para sa trade sa Hawks. Pero ang intention kasi ng Hawks magpababa ng payroll. Si Larry Nance at si Daniels may combine na $17 million ang kontrata. Si Murray nasa 28 million. So nakatipid sila doon or nawala sa payroll nila ang nasa $11 million. So wala sa intention yun na magpalakas kundi magpababa ng payroll. Kung sakali kasing available si D'Angelo sa trade, pwede siyang gamitin ng LA doon, makukuha ng Atlanta yung ilang picks ng Lakers, expiring contract pa si D'Angelo. Kaya nagkaroon pa ng rumors dati na magpapababa sa draft itong Atlanta dahil yon sa kontrata ng first overall pick. Mukhang natauhan ata yung may-ari dahil noong 2021 sinabi niyang willing siyang magbayad ng tax, mukhang hindi kinaya. Kung available nun si D'Lo sa trade, baka ang Lakers pa nakakuha kay Murray dahil sa intention ng fire sale ng Atlanta Hawks. Susunod kasing possible na ma-trade doon si Clint Capela dahil may malaking kontrata. Iba na rin ang trade ngayon, yung iba nagpapalakas, yung iba naman nagbabawas ng bayarin. Si Tim Hardaway naman na trade na papuntang Detroit kapalit ni Quentin Grimes. Nasa $12 million din ang nawala sa payroll ng Dallas. Wala ng cap space ang Dallas pero dahil sa contract ng mga players na merong bird rights, ito yung mga player na pwedeng lumagpas sa salary cap tulad ni Luka at dahil din sa trade ni Hardaway, nagkaroon naman ng $14 million na allocation sa first tax threshold. Meron pa silang $25 million sa second tax. Sinabi ng Dallas na interesado silang makuha si Klay Thompson. Isa pa tong pogi na hot pa. Sama silang dalawa ni Luka. Dahil sa trade ni Hardaway, nagkaroon ng financial flexibility ang Mavericks para ma-assign si Klay Thompson. Meron na ding mutual interest si Klay at si Luka. Teka, parang mali. Si Klay at Dallas Mavericks. Ang offer kay Klay Thompson ng isang team, ito yung Orlando Magic, $50 million para sa 2 taon. Kahit tapatan ng Dallas yun para sa 3 taon. Yung isa talaga dong sinabi kaya nagkaroon ng mutual interest si Klay sa Dallas ay dahil sa rule. Masisecure pa rin niya kasi yung isang spot sa Mavericks. Kung hindi naman makuha ng Dallas si Klay Thompson, may backup pa rin sila. May mutual interest na din si KCP at ang Mavericks. Bago ang trade ni Hardaway paalis ng Dallas, hindi tutulungan ng Nuggets ang Mavericks sa sign and trade transaction. Prior kasi sa trade ni Hardaway, kailangang idaan sa sign and trade si KCP para pumasok sa salary cap ng Dallas. Yung Nuggets, gipit na sa tax yun kaya hindi sila kukuha ng kapalit ni KCP. So hindi naman talaga Dallas ang may interest pa kay KCP, andyan pa ang OKC, Magic, Sixers at yung iba pang teams na malaki ang salary cap. So nagbabawi ngayon. Pero dahil sa ginawang transaction ng Dallas na tinrade nila si Hardaway, may pagkakataon ngayon makuha either si Klay Thompson or kaya si KCP based din sa kontratang pwedeng hingin ng dalawa.